some definition of terms. So actually nabanggit naman ito dun sa nakaraang lecture natin, yung iba pa ilan sa mga terms na nandito ngayon. Okay? So voltage. Simulan natin sa voltage. Voltage is said to be the electrical pressure that causes the electrons to move to a conductor. So sabi natin dun sa nakaraang lecture, pag sinabi nating voltage or electric potential or electrical potential, that is the work required to move an electric charge. So dito naman, dahil yung electric charge ay nakadepende sa electrons, so kaya sinabi dito na it causes the electrons to move. Ayan, so paano tatakbo or paano gagalaw ang mga electrons? By means of what we call the electrical pressure. So there's a pressure na tumutulak dun sa mga electrons para dumaloy through a conductor. Okay? So ito nga yung sinasabi natin kanina na yung voltage ay nakadepende rin po dun sa change ng work done with respect to charge. No? So bali nakadepende po siya dyan. And example, syempre nung mga pinanggagalingan po ng voltage ay itong battery na ito. Okay? So pwede lang din natin siyang gawing analogy or gawa ng analogy sa water supply. So dito, meron tayong water pump. So dito sa water pump, nanggagaling po yung water pressure. Okay? Na tumutulak dun sa tubig para dumaloy dun sa mga pipes. Okay? So there is a water pressure. So basically ang pressure kasi kinokontrol niya yung paggalaw ng electrons, no? So yan po ang ginagawa or nangyayari kapag may in-apply na pong voltage. Okay? Or pressure. Now, meron po tayong mga iba't ibang terms na connected po dun sa salitang voltage or electrical potential. Kagaya po ng potential difference. Pag sinabi nating potential difference, ito yung, sabi dito, change in potential between any two points in an electric circuit. Okay, so anong ibig niyang sabihin? Halimbawa, meron kang dalawang lines. Line 1 and line 2. So kapag halimbawa, let's say yung line 1 mo, okay, let's say yung line 1 mo, 230 volts ang kanyang potential. No, yung line 1. Okay. Tapos, let's say, yung kanyang line 2 naman o yung isa pang linya is sabihin natin ang voltage niyan ay 0. Okay, 230 at saka 0 yung dalawang linya. Okay, ngayon, dahil dun sa concept ng potential difference, di kunin natin ang difference. So ano po ba ang difference ng 230 sa 0? Siyempre, ang magiging difference mo niyan ay 230. Kasi kinuha mo yung difference nung dalawang potential coming from the two lines or 2 points. Okay? So, ibig sabihin, sir, para hindi ako magkaroon ng voltage kapag humawak ako ng dalawang linya, kailangan yung dalawang linya parehas ang voltage or potential. Tama? Tama ba ako, guys? Diba? Kung halimbawa, parehas yung, kunyari, yung line 1 mo, 230. Yung line 2 mo, 230. So, kunin mo ang difference. Wala, 0, diba? Kasi, na-cancel out, diba? Kasi sabi nga natin, potential difference. So, pwede ko pala siyang hawakan, sir, kung sakaling parehas sila ng potential difference. Pero, for safety purposes, safety reasons, wag po natin gagawin yun. Kasi, may mga times po na yung voltage ay minsan nagpa-fluctuate po yan. Nagbabago-bago. Nagba-vary. Kahit sabihin mong ano yan, constant na 230 volts pagdating sa AC. No? So, ayan. Okay? So, nakuha po ba yung point na yun, guys? Pagdating po sa potential difference. Again, that is the change in electric potential between any two points or two lines. Ayan, pagdating po sa circuit. Okay. Pag sinabi naman nating electromotive force, ayan, or EMF, so take note of this. Paano ba nakuha yung EMF? Nakuha po ang EMF dahil po doon sa changes in magnetic field. Yung kaninang sinasabi ko kanina na bunga ng electromagnetic induction. Okay? Yung because of the change in magnetic field doon sa isang conductor, meron pong capacity ang isang conductor na yon o yung conductor na yon na makapag-generate ng voltage. At yung na-generate na voltage
ito po ang tawag natin, electromotive force or EMF. Okay? And it is said to be the electrical potential for a source. Ibig sabihin, kung ano po ang source voltage natin, yun ang tinatawag na EMF. Okay? So kung ano yung voltage ng source or ng supply. Yan. So malinaw po ba yun, guys? Kasi yung voltage kasi marami kasi siyang pwedeng puntahan. Pwedeng may voltage sa supply, voltage sa linya, or voltage doon sa receiving side or sa load side na sinasabi. Okay? Or voltage drop. Diba? Marami kasi yung ano yan eh. Okay? Of course, the unit of voltage, kasama na yung potential difference at ang EMF ay volts. Okay? So lahat po yan. Lahat ng potential na yan, ang unit yan ay volts. And of course, it was named after Alessandro Volta, who invented battery and capacitor. And so siya po yung nasa likod nun. Okay. Next is, okay, so ito, let's talk about kung paano po magkakaroon ng voltage rise or voltage drop. Okay, ganito po kasimple. Okay, pag sinabi nating voltage rise, dapat yung current papasok sa negative at lalabas sa positive terminal. So, doon lang po natin masasabi na voltage rise. Again, if the current enters negative and leaves positive, so voltage rise. Pag voltage drop naman, the current enters positive and leaves negative. Voltage drop. Okay? So, bale, magkakaroon ka ng sign na negative pagdating doon sa voltage drop. Kasi nga, voltage drop. Ibig sabihin, binabawas natin. Okay? So, I hope na malinaw tayo dito sa part na ito. Next, let's go to current. Yan. Pag sinabi natin current, banggit natin dun sa nakarang lecture na this is the rate of movement of charge, no? Yan, of electric charge. So, pwede rin natin sabihin na since ang pressure o yung voltage, it is an electrical pressure that causes the electrons to move. So, if there's already a movement, no, or gumalaw na yung mga electrons, then there is already a flow. So, kapag may flow, ibig sabihin there is a current. Okay? So, may current na. So, ngayon, ang current, sabi nga natin, dun sa nakaraang lecture din natin, okay, that will be change of the quantity of electricity or change in charge with respect to time. Okay? So, dq over dt. Ito pa po, no? Ito pa yung kailangan natin i-take note pagdating po sa current. Kasi meron po tayong dalawang klase ng current. I mean, merong dalawang paraan ng paano natin i-represent yung current. The first one is the conventional. Yung nakikita nyo pong kulay red, yan, that is the conventional. Okay, yung kulay red. Yung electron flow naman na sinasabi, yung kulay brown na arrow. Ayan. So, anong ibig sabihin yan, sir? Kapag tayo ay nag-a-analyze ng mga iba't ibang circuit, ang lagi nating ginagamit na direction or ginagamit nating flow ay conventional flow. Okay? So, from positive ng source, papunta sa negative terminal ng source. Or pabalik sa negative terminal ng source. So, yun po ang pag sinabi nating conventional. Pero pagdating po sa electron flow, opposite. So, yung electron will flow from negative terminal of the source, then passing through the load, okay, then papunta sa positive terminal ng source. Kasi yung mga electrons, they will attract dun sa positive terminal. Okay? I hope malinaw tayo dun sa conventional at saka sa electron flow. And ayan, kung nakikita nyo po yung ating klase ng system na nakikita nyo ngayon, so kung mapapansin nyo po, yung positive, nakalagay po siya dito sa may pinaka-tip. Okay? Tapos yung isa naman, no, yung negative terminal, nakalagay dun sa may threaded part ng bulb. No? Yan. Okay? So, pag nilagay mo yan sa socket, syempre, meron yan mga screw eh. Pag nilagay mo yan. And make sure po na tamang terminal po yung paglalagyan. Okay? So, ayan po, pagdating yan sa current. Ngayon, dahil yung current is said to be the derivative, di ba? Derivative ng charge
with respect to time. So, gawin natin in a reverse way. Paano natin kukunin yung charge with respect to time? So, syempre, kung ang current ay derivative ng charge, so gawin natin na yung charge ay integral ng current. So, we'll just have integral of I dt. Ayan. So, yun lang naman. Ganun lang po kasimple, no? Yung pagkuha po ng charge as a function of time. So, ito pong nakikita nyo naman sa tabi is yung magiging current naman yan at initial time. Or sorry, charge at initial time. Okay. Ngayon, syempre, ang current o yung unit niya, it was named after Andre Marie Ampere. So, yung Ampere, wherein siya po yung nasa likod ng pag-determine ng definition ng electric current. Okay? Next, let's have the classification of electric current. So, dito po sa ating course, we are talking about DC, okay, or direct current. Pag sinabi nating DC or direct current, ibig sabihin lang po nun, it flows in one direction only. Okay? For example, yung kanina lang, yung conventional flow, yun lang talaga. It flows in only one direction. And it is always remain constant with respect to time. So, kumbaga, hindi po siya nagbabago ang DC. Although, syempre, in practical, there will be a time na parang medyo may konting distortion lang. Pero, pag tinignan mo ng malapitan, dun mo makikita yon. Pero pag malayuan, medyo masasabi mong constant pa rin. Okay? If you're going to look at the graph of current versus time. Okay? So, dito, pagdating sa DC, importante po na maintindihan natin yung concept ng polarity. Okay? Dapat kung positive, positive. Kung negative, negative. Okay? When it comes to DC. Ngayon, pagdating naman po sa AC, as you can see, ay parang po siyang ang graph niyan ay kagaya po sa isang sine curve, no, or sine function. So dito naman sa AC or alternating current, it reverses direction periodically. So pag sinabi natin reverses, ibig sabihin may time na nagiging positive cycle siya, may time na nagiging negative cycle naman siya or nasa negative cycle. And that is periodically. Ibig sabihin, paulit-ulit. Okay? And varies sinusoidally with time. Okay? So, for example, ng mga AC natin, syempre, yung nanggagaling sa mga outlets natin. Okay? And yung DC naman, usually, yung sa mga batteries. Ayan. Okay? Okay, so now, let's talk about the main effects of electric current. So, of course, kapag ang electric current ay dumaloy sa iba't ibang applications or sa kahit saan, so, magkakaroon po siya ng epekto. Okay? So, let's start with the first effect. Let's have magnetic effect. Okay. So, pag magnetic effect, kapag dumaloy po yung current doon sa device or sa circuit, magsiset up po yan ng doon sa wire, particularly sa may conductor. Kapag yung current dumaloy sa may conductor, magsiset up po yan ng magnetic field na nakapaligid doon sa conductor. That's why, kapag nakuryente ang isang tao, kahit anong piglas niya or parang kahit gusto niyang kumalas, hindi siya makakalas. Kasi may magnetic effect. Na-attract siya, hinahatak siya, yung kahit anong gawin mong gusto mong umalis, pero hindi ka makaalis. Kasi na-attract ka na sa kanya. Diba? Ay, na-attract ka na sa electricity. So, tapos nagkaroon pa ng spark. Ayan. So, yun po yung magnetic effect. So, ngayon, ano pang mga applications or particularly mga devices na pwede nating ma-incorporate yung magnetic effect? Guys, no? Ano-ano yung mga particular na mga applications na kung saan nangyayari yung magnetic effect ng electric current bukod dun sa sinabi ko kanina. Yan. So, ano pa po? Kabilang po dun sa mga application na may magnetic effect ay yung kagaya po sa motors. Siyempre kung may motor, siyempre yung counterpart niya, kung may motor, may generator. Ayan. O, yung mga nakikita natin sa sa poste. Yan, yung mga nakikita natin sa poste. Yes, transformer. Yan, isa pa yan. Okay, kabilang din yun sa mga equipment na may magnetic effect ang electric current, no? So, yung mga yan. So, kabilang din po dyan yung mga telephones, mga magnets,
Okay? Ang kabilang din yun po yan dyan. Relays, bells, at marami pa pong iba. Okay. Now, what about chemical effects? Yan. Saan nangyayari yung chemical effect? Siyempre, dun sa yung nagkakaroon ng chemical reaction. Yung content. Okay. So, for example, battery. Ayan. Battery, basically, we have the primary and secondary. Whether kung disposable yan or rechargeable, basta battery. Electrolysis, electroplating. Ayan. So, yan po yung ilan sa mga practical applications. Now, what about heating effect? Yan, pag heating effect, syempre yung mga nag-heat, no? Mga umiinit. Okay? Syempre, part yan eh. Kumbaga, pag nagsaksakan ng ganito, definitely, iinit yan. Oven, iron, plancha, ayan. Ano pa ba? O karamihan yung mga appliances sa bahay, no? Yan. Cookers, ayan. Mga rice cooker, mga electric stove, ayan. O mga ganun, no? Okay? Furnaces, ayan yung mga oven, heater, ayan, so yung mga yan. O yung ginagamit po sa electronics, madalas. Ginagamit sa electronics, umiinit din yun eh. Charger, pwede rin kasi umiinit yan, no? O, pwede rin yung laptop na walang na walang fan. Yan, tama po. Soldering iron, yes. Ayan, anong soldering gun? The soldering iron po ang tawag, yun. Okay. What do you call this? Ano pa ba? Siyempre yung mga, yung mga gadgets din natin. Lalo na pag ginagamit. O kunyari, naka-charge as ginagamit. Ang galing. Okay? Ayan. Luminous effect. Pupunta pa ba tayo? Or, yan, siyempre sa light. Diba? Lahat ng may liwanag. Okay? Ilaw. Kahit anong klaseng ilaw yan. Kung incandescent, fluorescent, LED, compact fluorescent lamp, kahit anong pang klaseng ilaw yan. Kung ginagamit sa chandelier or whatever, ayan. Chandelier, ayan. Ano pa? Flashlight. Ano pa? Siyempre, mga flashlight, mga cellphone nyo. Ayan, LED, ayan, mga light emitting diode. Ayan. Okay? What about physiological effect? Paano naman yung physiological effect? Siyempre, unang-una dyan. Malamang, unang-una sa listahan yung Ilang ba? Siyempre, yung nasa top list. Ayan. Pag physiological effect, ito yung nasa top list dapat. Siyempre, yung magkaroon ng electric. Magkaroon ng electric fan. Hindi, electric. Ayan. And so mostly din kasi ginagamit din naman kasi siya. So well, ayan, defibrillator, mostly ginagamit din siya sa mga ospital, no? For example, sa mga surgery or sa mga operasyon, 'di ba, yung mga heart surgery, ayan, heart stimulation, ayan. So yung mga yan, no, mostly ganun. Pero ano yung isang yung top one na pwedeng maging physiological effect ng electric current? Yun, so life support, ano pa? Yung sinasabi ko, yung top one. Yan. Yan, shock, syempre. Electric shock. Okay? So, yun po. So, yung physiological effect. Okay? Now, let's go to this one. Okay, punta naman tayo sa power and energy. Yan. So, pag sinabi natin power, again, that is the rate of doing work or transferring energy. So, dito sa kasong ito, this will be the time rate of absorbing or supplying energy. So, syempre, di ba ang power, pwede kasing may nagde-deliver, let's say, nagsusupply, or may nag-absorb or may tumatanggap. So, syempre, ang unit yan is watts. Okay? So, para malaman natin yung power, that will be the rate or the derivative of the energy with respect to time. And from this definition, pwede natin siyang gawin over dq at saka ng dq over dt. Wherein, kung babalikan natin yung kaninang mga diniscuss
natin yung dW over dQ, that is the voltage. Yung dQ over dt, that is I, or the current. Kaya nga po, pag kumuha ka ng power, ang gagawin mo lang, voltage times current. So, dyan po nag-start, or dyan po na-derive. Yung concept na yung power is equal to the voltage times current. Okay? At dahil ang power is derivative po ng energy. So, kung kukunin naman natin yung energy, so yung absorbed or supplied by a certain circuit element, of course, that will be in terms of joules. So, gagawin natin is yung reverse way, yung integration naman. So, integral lang po natin yung power with respect to time, from initial time up to its final time, then makukuha na po natin yung energy, whether it is absorbed or supplied. Okay, ngayon, paano pagdating sa circuit, paano natin malalaman na yung element ay mag-absorb or magsusupply ng energy, ng power? So, para malaman natin yan, ito po yan. Yung parang kagaya kanina dun sa may voltage rise at saka voltage drop. Okay. Power is supplied if the current enters at negative terminal. Tandaan nyo po ha, pag yung current pumasok sa negative at pag lumabas sa positive. Power is absorbed kapag pumasok sa positive at lumabas sa negative. Ibig sabihin, para masabi mo na power is supplied, kailangan voltage rise. Pag power is absorbed, kailangan voltage drop. So, yun po yan. Okay? So, I hope malinaw tayo dyan sa concept ng power supply o supplied power at saka absorbed power. So, ito pong pinapakita ko ngayong picture ay nagpapakita po na yung power is being absorbed by the circuit element. Kasi dahil dun sa direction ng current, na yung current pumasok sa positive or nanggaling sa positive at lalabas po yan ng negative terminal. Okay? Pag power is supplied naman, galing po sa negative or pumasok sa negative, then lalabas po yan ng positive terminal. Okay? Yan. Next is, let's go to resistance naman. Of course, ito na yung magiging final na mga definitions natin, no? Before we able to introduce yung electric circuit. So, resistance is said to be the opposition to electric current flow. And of course, that is measured in ohms. Of course, that was named after George Simon Ohm. At nabanggit natin dun sa nakarang lecture na siya po ang nasa likod ng pag-develop po ng Ohm's law. Yan, which will be discussed later on sa ating mga susunod na lecture. Yun, no? And we have this conductance, okay? That is the reciprocal of resistance, okay? So, para makuha mo lang naman yung conductance in terms of letter G, so that will be 1 over R. So, reciprocal mo lang as is. And it is measured in terms of Siemens or mho. Okay. So, kung ang question is this, for a resistance of 2 kilo ohm, its conductance is blank. So, ano po yung kanyang magiging conductance? Kung may resistance kang 2K, o pag sinabi natin 2K, diba, ano yan? 2,000. Diba? 2,000 ohms. So, ano ang kanyang conductance? Yan. What is the conductance? Kung ang resistance mo ay 2,000. So, you have 0.005, anong unit? Siemens, di ba? So, or pwede rin natin siyang express in terms of scientific notation. Pwede natin sabihin 5 times 10 raised to negative 4, di ba? Pwede yun eh. 5 times 10 raised to negative 4 Siemens. Or pwedeng 0.5 millisiemens. Yan, pwede rin po yun. No? Parang i-express natin siya using prefix. Diba? Okay? Millisiemens or pwede rin pong 500 microsiemens. Okay? So, I hope malinaw tayo dito sa part na to ng pag-express ko ng first gamit yung mga prefix. So, ayan po guys, no? Medyo practicein natin guys. Yan ha, yung paggamit po yan. Okay. Now, let's go to, okay, so syempre hindi tayo pwedeng matapos nang hindi natin nadi-discuss yung tungkol po sa mga classification ng electrical materials. So, we have these three, okay, types of electrical materials according to doon sa kakayahan nila na makapag-conduct ng electricity.
So we have conductors, semiconductors, and insulators. So kabilang po sa mga conductors ay ang mga metals na kung saan mababa ang resistance. Kaya sila ang itinuturing daluyan ng electricity. Okay? Effective, dyan po magiging effective ang flow ng electricity. Okay? Sa mga conductors. Yan. While yung semiconductor naman, well, ito, madalas natin ito naririnig kapag sa mga electronic devices o sa mga electronic components o sa electronics. Yan. So, kabilang po dyan sa mga elements na ginagamit pagdating po sa mga electronic devices ay kagaya po ng carbon, yan, particularly dun sa mga resistor. Diba? Kasi may tinatawag tayong carbon composition resistor kasi. Yan. Tapos silicon and germanium. Ayan. So, kabilang din po yan. So, sa silicon, may tinatawag din pong diode, ganun din sa germanium. Ayan, gumagamit ng silicon at germanium pagdating sa mga diodes. At sa insulator naman, kabilang po dyan ang mga, siyempre, mga non-metals, ayan, yung mga air, paper, glass, mica, na kung saan mataas ang resistance. Usually, pag mga insulator, naglalago po yan sa mga mega ohms. Yan. Okay? Yan, mga mega ohms. Yan, mga malalaking resistance nga po. Ayan. Okay? And then lastly, na i-discuss natin for today is about po sa scientific and engineering notations for electrical quantities. So dito po ay gagamitin natin yung mga prefix na nabanggit natin dun sa ating unang lecture para madali nating ma-express yung mga iba't ibang electrical quantities. So of course, as we all know, familiar naman tayo siguro sa scientific notation na pwede nating i-express yung prefix in terms of mathematical form of power of 10. Yan, yung mga 10 raised to negative 3, yan, 10 raised to 3. So kapag halimbawa, naka times 10 raised to 3 siya, so ibig sabihin nun, naka kilo, di ba? Pag naka times 10 raised to negative 3 naman, ibig sabihin, naka million. Yan. So yun guys, parang another way po siya kapag halimbawa may prefix kayo dun sa given ninyo. So, para madali nyo siyang ma-solve or ma-expand, all you have to do is to use scientific notation. Okay. Kaya naman, itong engineering notation naman na sinasabi, halimbawa, kagaya nung sinagot natin kanina na 5 times 10 raised to negative 4. So, para madali mo makuha kaagad kung anong prefix ang nababagay sa kanya, all you have to do is to limit the exponents doon sa multiples of 3. Okay? So, such as 3, 6, 9, 12, ayan, lahat ng may multiples of 3. At para magawa mo yan, all you have to do is to use this key sa inyong mga calculator. So, pwede nyo pong i-explore yan kung may ganyan kayo sa calculator nyo, yung E and G. Ibig sabihin po ng E and G, engineering notation. Yan pang ibig sabihin yan, ng E and G. Okay? So, kung halimbawa, may sagot kayo na kunyari, 5 times 10 raised to negative 4. So, pwede nyo po yan i-adjust sa inyong mga calculator para maging times 10 raised to negative 3 or 10 raised to negative 6. Okay? Malinaw po ba yun, guys? Yung sa paano natin lalaruin yung mga may prefix tsaka yung may mga scientific notations para madali natin kaagad makuha kung ano yung hinahanap nating unit. Okay? Ngayon naman, ito yung mga paraan natin kung paano natin mako-convert, no, yung mga may prefix doon sa walang prefix. Okay? So we're talking about here yung pagko-convert kunyari ng millimeter papuntang meter. Ayan, o di kaya ng kilograms papuntang grams. Okay? Ayan. So kung halimbawa, galing ka ng pico. Okay, so yung pico, since aware naman tayo dyan na yan po ay times 10 raised to negative 12 po yan. Then pag nano, ayan, times 10 raised to negative 9, o pwede kang mag-divide, ayan. So, ayan naman, nakalagay na po yan dyan. Tapos micro, ayan. Tapos milli, ayan. Ganito guys, no? Kung halimbawa, kung galing po kayo ng millimeter, yari, millimeter, tapos gusto nyo mag-convert sa micrometer, micro. So, ang gagawin lang po natin, i-convert muna natin yung millimeter
papuntang meter, tapos saka natin i-convert sa micrometer. Okay? So, ganun lang naman po kapag halimbawa po, yung magko-convert ka ng may prefix, tapos papunta sa another prefix. So, ganun lang po. Dumaan ka lang po dun sa pinaka-base, tapos saka mo i-convert na. No? Okay? Pag centi naman, ayan, divide by 100, kilo, ayan, multiply lang sa 1,000, yung mega, ayan, 1 million naman, giga, 10 raised to 9 or 1 billion.